Okay, Sir John, good evening. Evening. Good evening, sir. At tayo ay dadako sa ating chapter 5 ng Okay. Corinthians. Ito pala, rated SPG. Okay. Oo, kasi explicit content ang ilalagay natin dito. Kasi baka may mga terms or baka may mga, syempre pag mga bata, hindi masyado ini-expose sa mga ganitong klaseng Okay. no? Or baka kailangan nilang malaman din sa mas magandang pagpapaliwanag kasi patungkol sa immorality itong pag-uusapan natin. At alam naman natin ngayon na yung mga kabataan hindi na nila kailangang magtanong pa sa ibang tao para makaalam patungkol dito. Nandiyan na ang internet, Yes. nandiyan na ang mga cellphone na nasa bulsa lamang nila. Hindi katulad nung araw, di ba? Na may mga iba pang means para ka matuto. Medyo mahirap. Medyo kailangan mo pang gawa ng effort. Yes. So, ano bang current events ngayon, sir? Miss Universe. Ay, Miss Universe. Oo nga pala. Luto. Hindi, meron daw din yung mawawalan ng internet eh. Meron solar something. Ako naman, dun sa internet, may nagtanong na kasi sa akin yan. Ay, ganun ba? Merong LiDAR, merong radar, merong sonar. Basta maraming mga ibang wireless na communications na hindi lang naman sa internet na pwede pa rin ako mapasa yung communication in different means. So, kumbaga, okay lang. Pero kung walang internet sa tingin mo, anong mangyayari sa Kunyari na wala ng internet. Back lang din dun sa dati nung bata tayo. Tayo. Sa 90s. Sa tingin ko. Sa atin, medyo alam natin yung experience ng wala. Masaya pa nga. No? Oo. Actually, napapansin ko nga kapag yung brown out, walang internet, tapos lumalabas yung mga tao, nag-uusap. Di ba? Nag-uusap sila. Tapos parang masaya dahil nandito pala yung tatay ko. Tapos na nagkakakuryente. Ay, may kuryente na. Parang parang nagkaroon ng bakod yung mga tao. No? Yes. Sa ano pa ba? Miss Universe, yung luto, something like that. Ganyan naman hindi makaramihan. Ganyan naman ilan sa mga Pilipino. Pag natalo, niluto. Isa kulang sa acceptance na kailangan natin tanggapin na hindi palaging sa atin yung pagkapanalo. At saka hindi umiikot sa Pilipinas ang lahat ng tagumpay. May ibang bansa pa. Di ba? Hindi kasi may mga yung parang proud Pinoy yung mga toxic. Minsan toxic daw yun. Toxic naman kasi talaga. Tapos yung kunwari may 1/4 na Filipino yung lahat na lang i-connect. Kaya tayo, minsan inaabuso ng ibang mga vlogger na kapag gustong mag-increase ng kanilang metric sa social media at saka sa ang lagi lang gagamitin is Filipino. Kasi madaling ang kilitiin yung Pilipino sa mga ganung bagay. Parang tayo sa social media, nasa top tayo. Yeah. So mga consumer. Pagpapakita lang na hindi gano'n ka-busy. Yung mga idle. Napakadaming idle time ng Pilipino. Oo, saka yun nga, madami ding mga expert ko, no? Yeah. No, daming mga comment, at saka madaming mga opinionated din. Natawa lang ako, meme to, no? Mag-ingat daw tayo sa grammar sa social media. Dahil marami daw na mga jobless English critic. Napakaloko no meme na yun. Nakakatawa siya kasi totoo, di ba? Pero kung hindi siya totoo, parang hindi siya nakakatawa eh. Yeah. Dahil nga parang totoo. Yeah. Kung natin daw hihingi ka ng tulong, ibabash ka. Pero subukan mo na humingi ng tulong tapos mali yung isinagot, yung mga tao mag-uunahan pang i-correct yung nag-advise or nagbigay ng maling sagot. Pero in the first place, yung nagtatanong, ayaw naman din sagutin na maayos. Kumbaga mapaghanap ng mali, Yes. ang exactly. Pilipino, no? Actually, necessary naman sana, no? Human nature na mas nakikita ng tao yung mali. Yun. Punta na tayo? Okay, sige. Ito kasi, SPG to. Ganda na yung mga iba dyan. Sawan mo na? Gawan lang. Nabalitaan kong may nangyayaring sexual immorality dyan sa inyo. Meron daw sa inyong nakikipagrelasyon sa stepmother niya.
Okay. Grabe naman. Kahit yung mga walang takot sa Diyos, hindi nila ginagawa yan. Okay. Ngayon, yung salitang sexual immorality dito ay nanggaling sa Griegong porneia. Porneia. Yung porneia, doon pa lang sa salita na yon, is nagre-refer siya sa lahat ng uri ng sexual activity na ginagawa outside marriage. So lahat-lahat na yon, fornication, adultery, homosexuality, bestiality, lahat, incest, lahat na yon outside noong divine ng marriage. Ngayon, kumbaga, though dati na tong nababanggit, medyo iba nga lang ng bahagya yung nangyari dito. Kasi Griego yung pinag-uusapan dito. Sa Greek culture, hindi sila maano talaga sa sexual purity. Hindi sila maingat. Hindi sila sila kilala sa na sexual. pure. Ngayon may sinabi dito na even sa mga hindi mananampalataya is... Ano yung tamang term dyan sa English? Pagan? Pagan? Ibig sabihin hindi believer. Hidden. Okay. Bakit ganon? Kasi normal sa kanila yung sabi nating may kabit. Saan? Okay. Saan normal? Sa mga Griego nun? Oo. Normal din sa kanila yung merong homosexual na relationship. Oo, kaya nga sila, tawag dito sila Troy Augustus. Ay, si Alexander the Great, di ba? Meron siyang concubine na lalaki. Parang bisexual sila. Parang ganon. Oo. Pwede sa parehas. Oo. Pero ito daw ay very different kasi... Norm yun sa kanila. Oo. Lalong-lalo na yung sa mga noble. Kasi noble, parang meron kang kakayahan na matry lahat. Ayun. Para bang alam mong noble... Mas makapangyarihan ka. Yes, kaya kaya mo matry lahat. Walang restraint. Ayan. Ngayon, kaya medyo kakaiba ito. Kasi yung anak, tapos yung stepmom. So, medyo weirdo. Na kahit yung mga taong hindi nananampalataya sa Diyos or wala sa Christian community, weird talaga. Ngayon, sir, ito ba nino-normalize na? Hindi. Hindi, hanggang ngayon, napaka-tabo niyan. Mas tabo pa ata ito doon sa, kunwari, sa affair. Sa sabihin natin na merong kabit. Mas mas rare. Yun. Mas rare ang pero, dahil noon pa nangyari to, meron na talaga nangyayari na ganito. And even sa Leviticus, may binabanggit na do not take your father's wife. Kasi ina-uncover mo yung nakedness ng tatay mo. So pag binanggit na father's wife, hindi naman sinabing your mother. So it might be inaasawa mo yung stepmom mo. Pwedeng legal na asawa ng tatay mo yun. For example, namatay na yung nanay talaga, nag-asawa siya uli. So hindi mo talaga siya biologically nanay. Tapos aasawahin mo. So parang wala siyang pinagkaiba sa inasawa mo yung nanay mo talaga. And napaka nun, sorry sa term, sa lahula. Diba? Kasi una pala age gap. Or pwede. Ganun pa lang. Tapos yung ewan ko, repulsive Parang iniisip mo pala yung idea na hindi parang napapaganon ka Pero ito, parang new week no? Pero ito, nangyari. Pero ito, nangyari. Despite ng mga kayabangan na sinasabi ng mga Corinthians, may ganito pala sa kanila, ha? Yeah. And hindi ito hindi ito parang one night stand. Oo, kasi kinakasama So ibig sabihin, it is a continuous sexual nangyayari na relationship. Yes. At may nangyayari sa kanilang dalawa. Okay. Verse 2. At proud pa kayo. Dapat nga malungkot kayo at paalisin nyo sa grupo nyo ang taong gumagawa niyan. Ang problema kasi... Proud pa daw. Bakit ano yun? Parang okay lang yan? Sabi sa ng church, ganon? Alam ng church pero parang... parang tinotolerate nila. Tayo, parang ganon. Exactly. Para bang tingin nila, napaka-loving nila dahil tinolerate nila ganon. Ibaba natin sa Ayoko ituloy sala pero you see? Na minsan, may ganon tayong concept na hindi kailangan natin maging sobrang loving, ganyan. Accepting. Na minsan wala na sa lugar. Okay. Katulad nga nito, na dapat talagang i-address yung issue. Kaso kala ayaw i-address yung issue kasi ma-hurt or kapag hindi natin kayang i-address dun sa tao na yon yung sin niya
obligado yung church harapin yung kasalanan ng tao na yun. May kailangan siyang gawin. Hindi pwedeng hayaan mo na. Alam mo bang merong sa yung church sa Revelation, yung parang siya, spirit ni Jezebel. Yun nga. Nagto-tolerate sila. Ay kaya nga ang lagot doon, napanaginipan ko pa yun. Yung pinagsasabihan ko doon, ibang mga elder. Kasi tinolerate nila si Jezebel. Kasi sabi ko doon, hindi lang si Jezebel ang may parusa doon. Pati yung mga elders na nag-allow for Jezebel na mag-prophesy at mag-rule over them. Ano din siya, parang kahit hindi ikaw yung mismong nag-commit, pero dahil wala kang ginawa, dahil tinotolerate mo, tolerate mo din. There's no such thing as... Una kasi parang tolerate lang eh. Okay lang yan. Pangalawa diyang stage is kakampihan mo eh. Kaya nga sabi, justify mo eh. Si J.C. Ryle atay nabasa ko na there is no such thing as no choice. No choice. Kasi even yung silence mo and inaction mo is actually a choice. So, tinolerate mo, ibig sabihin, inalaw mo. Wala kang sinabi na nahimik ka, ibig sabihin, pinalagpas mo. So, paano kung ang balik nun, sir, is iba-iba kasi tayo ng personality? Despite of our personality, iisa lang na may salita ng Diyos. Okay. So, kumbaga, doesn't matter kung ako ay mild-mannered, doesn't matter kung siya naman ay very ikaw compassionate. Kasi confrontative ka, ako hindi eh. Pwede bang excuse yun? Hindi. Kasi ang confrontation ng sin, it doesn't matter ng personality natin. Actually, yes. Though merong gracious way of confronting sin. Pero eventually, kailangan i-confront yung sin. Hindi pwedeng hindi i-confront yung sin. Kasi pag di siya i-confront, tapos general mo lang sasabihin, uulit-ulit lang din yung kasalanan. Sabi yun, at proud pa kayo. Ngayon nga. Diba, yung sinabi kasi natingin nila, mas labing sila. Yun yung kanilang bragging, right. Di ba may mga ganon? Friend of sinners kami, parang ganon. Oo. At to what extent, sir, yung ganon? Kasi ako naniniwala naman ako na totoo naman na kunyari may sinner, hindi naman natin ididiin talaga, di ba? Hindi mo naman i-condemn eh. Oo. Ano ang yung mga line na okay lang maging loving sa part na ito, pero kapag ganito na kailangan i-deal, ano yung mga dynamics na ganun? Una siguro kailangan mo na maintindihan natin. Siguro una ang kailangan natin maintindihan na pag sinabing loving, that doesn't mean pakabiglagi. Kailangan natin maintindihan na minsan yung love is in the form of discipline. In the form of discipline. Yun muna yung unang kailangan natin. Tama. Kasi kung talagang mahal natin yung tao, kahit masakit dun sa tao na yun, we have to confront or them yung accepting na lang. Sige, wag na lang yung loving. Ano yung parang line? Ng accepting? Oo. Siguro sabihin natin na hindi okay yung mental health niya habang ina-address yun, you can give some time or space. Pero eventually, you have to confront that particular sin. Kailangan mong harapin. Oo. Kasi minsan, yung effect din naman ng sin is sa mental health. Kasi natatanggal yung peace mo dahil alam mo na gumagawa ka ng kasalanan. Yung budihimo, no? Usig ka. Kumbaga, yung spirit inside of us is talagang nagre-repel sa sin Kaya pati tayo nababother kung talagang Christian tayo at nakagawa tayo ng mali. Now, something wrong. Diba? Parang ganun. Kumbaga, this is sexual immorality. I'm not saying na may mga level of sin, pero this is very serious because unang-una sa lahat, hindi to gano'n na pag-uusapan sa church. It is as if because parang karamihan ng mga tao defeated ata sa area na to, sabi nga ni Zach Bunin. Parang parang bawal pag-usapan. Parang sa bahay, di ba? Hindi naman sa dahil ayaw pag-usapan, kundi parang walang lakas ng loob na pag-usapan dahil minsan yung makakilala natin defeated din sa area na to. Parang walang testimony sa yes, exactly. Ngayon, ang nakakalungkot ba dito? Para bang hindi tinotolerate lang namin. Open-minded lang kami. Nakakatakot yun. Progressive. Nakakatakot yun yung progressivism at saka yung pagiging open-minded. Hanggang saan ka progressive and open-minded? So, it is a door or opportunity for us to sin and deceive ourselves. Okay, Sir John. So, natin ito. Ibabangga natin sa nangyayari ngayon sa world. Although, yung world naman before at saka yung time nila, nung time nila, is ganun pa rin naman, pero ako magsasalita siguro tayo, opinion natin sa nangyayari ngayon sa mundo
when it comes dito sa patungkol sa sexual immorality Okay. is ang opinion ko at ang base sa naobserbahan ko sa panahon ngayon, nanonormalize ito. Exactly. Empowered, di ba? Actually, sa ibang bansa na medyo ina-accept natin ito as a country, yung mga one night stands, inaano yan sa mga movies, parang ina-encourage. Parang normal lang, Oo. Ano pa ba? Actually, mga ganun. Oo, mga date-date na ganun. Yung mga friends with benefits, ganun. Parang ano lang daw siya, parang nasa Maslow hierarchy. Even kasi Maslow's hierarchy of needs, hindi naman siya biblical and spiritual. So, kumbaga, it can easily be discounted. Parang yun nga, parang it's just plain sex, walang feelings. Parang ganun eh. Pinapapatunayan lang natin na kung ano yung nag-ooperate talaga sa atin, hindi yung ating spiritual. At nino-normalize yun. Kaya para pag ito is nag-permeate sa church, yun nga din iniisip ko din May mga iniisip din ako na parang, iniisip ko kung magiging judgmental ba ako o hindi. Kasi kunyari, pag may nakikita ako na medyo maiksi yung suot sa simbahan, minsan parang gusto mong pagsabihan, hindi ko lang alam kung paano. Ganun ba? O kaya yung... sige, sa Sunday mismo sasabihin ko. Hindi, para aware lang din sila. Tapos yung, kunyari, nakita ko may post yung isang sister or brother na sensual. So, yun. Sa Sunday, address ko yan. Pwede. Kasi... So, na brought up mo na at ito din naman yung tinatopic natin. Siguro naiisip mo na din yan tapos dahil nasabi ko. Okay. Hindi, siguro hindi ako focus masyado sa ganon. Pero kapag baptized na kasi, we have to Pero yun, ang point lamang dito is sa world, nino-normalize ito. At ang kinatatakot natin, baka yung church mawalan ng saltiness. Mawalan ng distinction na ina-accept natin yung mga ganun paunti-unti. Di ba? Yeah, that's correct. So, kumbaga, dapat nga nag-grieve tayo na ganun Yun yung sabi dito. Dyan Pero hindi, proud pa daw. Dapat magre-repent kayo at iiyak kayo. Parang yan yung sinasabi sa Romans 1 na sa imbis na ikahiya yung mga ganong bagay, pinapalakpakan pa daw at tinuturo yung iba na ganun yung gawin. Exactly. Yun din yun. Yung nangyari. Kasi nga, although they knew God, yun as a church, kapag ang church is hindi nandisiplina. Hindi ka rin loving actually. At saka you fail as a church, di ba? Again, even your inaction and silence is a choice. So, kunwari, hindi mo diniscipline, meron kang negligence doon. So, it's also a sin. If you know what to do but did not do it, it is accounted to you as sin. Legalistic ka. Legalistic kapag ang pinupush mo is yung agenda ng man. Ito, kunwari biblical, hindi siya legalistic. So, ayaw naman po talaga ng Diyos na asawahin mo yung stepmom mo. Nakalagay din naman yun sa Leviticus na it's a sin. Yeah. Old Testament yan. Pero dito, ang maganda kasi, kahit na yung mga walang takot sa Diyos. Sinasabi nila na parang that's very taboo or wrong. Very ano yan Wala nang takot sa Diyos yung nagsabi nun. Diba? So, doon natin makikita yung gross immorality ng bagay na yun. Yung parang naalala ko tuloy yung sinabi ni Pacquiao dun sa ano. Kung lalaki sa lalaki, kung babae sa babae, di ba mas masahol tayo sa hayop? Diba? Pero, kumbaga, since din tayo sa science, nag-exist ang homosexuality sa hayop. Pero hindi siya kunyari yung ratio. Yung ratio. Yung percentage na compare naman talaga doon sa based doon sa mga findings kasi pinag-uusapan namin even sa culture In ratio naman talaga, alam noong hayop kung ano yung lalaki at saka kung ano yung babae. Kunyari sabihin natin out of 10, mga 9 out of 10. Mga 8 siguro or 7. Heterosexual. Pero kumbaga, nakukuha ko naman yung point ni Pacquiao. At least alam nung hayop kung ano yung sexuality niya.
Pero kumbaga, para lang fair din dun sa mga area ng science, hindi siya 100% na ganun. Hindi, inano ko lang kasi syempre gusto ko rin fair din yung pagbabahagi ng facts or information. Meron na-observe na ganung behavior even sa hayop. Ngari, sa rabbit, sa aso. So, merong ganun. Ngayon, baka naman nadinig nyo yan. Kita nyo, yung hayop pwede. At hindi ka naman hayop. Hindi tayo hayop. Yun din. Kaya nga, we are more expected na meron tayong morality more than doon sa hayop. Kasi kung wala tayong strong na ng morality, nilikha ang hayop at tao on the same day, pero yung sa atin ay hiningahan tayo ng Diyos, nakakahiya naman kung tayo ay mag-aasal hayop. Ikaw may hingay. Diba? So, kumbaga... Alabo ka lang, gano'n. Kunwari, walang hininga ng Diyos, alikabok nga lang tayo. Ba yan? So, imbis na mag-repent itong mga taong ito, hindi Hindi nga. Tapos... Bakit hindi nagmo-mourn ang isang tao sa sin? It is because hindi niya nakikita na mali. Tapos, parang yung mga tao sa paligid niya, parang approve pa. Hindi sabihin natin hindi na-empowered, parang approve. Kasi una, hindi ina-address. Kasi baka pag ina-address, maging awkward. Okay. And number 2, dahil nga meron pang mga sumasama sa kanya na ibang mga tao na sinasakyan siya, akala niya there is nothing to change. Ang sinabi kasi dito, dapat nga malungkot kayo at paalisin nyo sa grupo nyo. Ang problema nga, ina-accept. So parang sa tingin ng tao na yun, ay hindi naman masyadong sinful yung sin. Ito po, si Paul lang nagsabi na paalisin yung ganitong klaseng tao. Sa standard ng tao ngayon, ang loving nyo. Oo, ang loving talaga sa standard ng tao. Ang loving nyo. Ba't mo papaalisin? Pero pag naintindihan nila itong chapter na to, that is the very loving way. Yeah. Una, is para ma-preserve yung purity ng church. Kaya papaalisin. Yan. And pangalawa, para itong tao na ito, ma-realize niya that he is sinning, ma-preserve din yung kaluluwa niya. Siya din na on one day, one day, is ma-bring siya into repentance. May kasama talagang awkwardness doon. Meron talagang awkwardness. Kailangan maramdaman niya yun. Kailangan niyang maramdaman yun because hanggat hindi mo nararamdaman yun, akala mo okay lang pinaggagawa mo. Exactly. Tama. Parang cancer. Yes. Di ba? Kailangan, di ba kanya may breast cancer? Para di na kumala, tatanggalin yung part na. Yeah. Kaya nga, kunwari ako personally, nung sinabing, wag ganong bigyan ng pansin itong particular ng mga tao na yun, sinusunod ko talaga. Sir, sa tingin mo, kaya ba pinapalis dahil di ba ang sabi mo na ang statement natin kanina is kaya tinatanggal sa grupo para hindi mo-contaminate. Muna, siguro, ganun, muna. Ang alam ko ganun tatanggal muna sa grupo at alam ko kapag nag-repent naman is i-restore naman. So part siya ng discipline ng PA. And it's a very loving way na disiplinahin hindi siya excommunicated Hindi siya excommunicated pa. So, para sabi natin kanina, tinatanggal para ma-maintain yung purity ng church. Hindi ma-contaminate yung church. Meaning, ang ibig sabihin, kung ito ay hindi siya na-cut off, o marami sila, sabihin natin, hindi siya na-cut off dun sa fellowship, maaaring ma-contaminate. At hindi lang yun. Hindi lang yun. Okay. Magkaroon siya ng false sense of security na okay lang yung ginagawa niya. Okay. So, ibig sabihin, mas lalong hindi niya pero makikita. Pero pwede siyang makahawa ng ibang tao. Yes. And also, hindi na marirealize sa sarili niya na mali yung pinaggagawa niya. Kasi nga, okay naman pala. Basta itong group of people natin kasama ko, okay lang naman. Hindi na ma-address yung kasalanan. Ang iwasan ko na lang yung group ni ganito. Kasi nga. Kaya nagkaroon ng Apollo. Kaya nagkaroon na. Yeah, exactly. Hindi naman naabot sa moral issues kung hindi muna nagkaroon ng mental issues or problems. Kumbaga, may mga ugat pa. May immaturity kasi. So, immature sila, nag-fall sila into moral conflict and issues. Immature yun. Talaga, lang to, bunga. Kaya nga. Sintomas. Kaya nga sa totoo lang, nagtataka ako, bakit? Kunwari, hindi man ako yung mag-address ng issue, bakit itong ibang mga kasama, hindi naman parang ina-address
issue. So, ito yung sinasabi dito. Medyo kontrabida pa ang dating. Ano? Ako na ang kontrabida na naman pag ganun. Pero dito, sinasabi nga na... Hindi siya parang happy-happy lang. Hindi nga ganun talaga, no? Gaya nga sabi ko sa mga co-teacher ko, kung okay lang tayo kasi masasaya tayo, pero kapag korekta na ng pagkakamali is ayaw nating i-address, tropahan at barkadahan lang meron tayo. Okay, so dito Sir John, ang sinasabi, kapag merong isang taong nagsisin, tapos kinonfront mo, di ba? Tapos ayaw, paano mag-deal ng sin, di ba? Paano? Ng sinning brother or sister? So go talk to them in private. And i-point out kung ano yung mali. Ngayon, kung hindi pa din, sama na isa pa. Pag hindi pa rin, sama ka ng pastor, ng elder. Yun yung ano. Pag hindi pa rin is dami na church. Ang dami na nun. Ang dami ng chance nun, ha? Oo nga, din church. Pag hindi pa rin, paalisin. Ituring nyo na parang unbeliever. Sige. Meron kasi akong naisip pero baka maano pa natin. Okay. Yung deliver kay Satan, maano natin. Yun na yung yung worst case scenario. Okay. Okay, so 3 to 5. Kahit wala ako dyan, kasama nyo ako sa espiritu na parang nandyan din ako. Sa pangalan ng Panginoon nating si Jesus, hinahatulan ko na ang taong gumawa ng kahalayan na yun. Pag nagsama-sama kayo at kasama nyo ako sa espiritu sa kapangyarihan ng Panginoong nating si Jesus, ibigay nyo na kay Satanas ang taong yan para kahit mawasak ang katawan niya, maliligtas naman ang espiritu niya pagdating ng araw ng Panginoon. Okay. Una sa lahat, ito pala yung sinasabi ko. Una sa lahat, hindi judgmental si Paul dito. Hinahatulan na niya. Meron siyang evidence at meron siyang substance kung bakit niya sinasabi yung bagay na yun. So, hindi mo pwedeng do not judge. Hindi mo pwedeng gamitin dito yung do not judge. Huwag humatol. Pero sinasabi din na una yung hatulan yung simbahan. Hindi ba tuhusgan din natin ang maanghel sa paghuhukom? Sabi nga ni FPJ. Ano sabi ni FPJ? Ano yun? Sinabi rin sa sinabi sa banal na kasulatan. Na lilipulin yan. sa pamamagitan ng baha ang makakaaway ng Diyos. Nahum. Sa Nahum. Kasama yun sa i-act nyo. So, ang point nga dito, yung sabi ko nga din sa mga estudyante ko, huwag niyong gagamitin yung verse na do not judge or you too will be judged if alam naman natin na namumuhay tayo sa kasalanan. Oo. Huwag mong gawin shield. Ang mas na mag-repent ka. Ito mas masakit. Sige, yung alam na ng mga taong namumuhay kasalanan, ikaw sa sarili mo, ayaw mo pang tanggapin na namumuhay ka sa kasalanan. Paano? Alam na ng... Lahat ng tao na namumuhay ka sa kasalanan, ikaw naman, ayaw mo pang tanggapin na namumuhay ka sa kasalanan. Kasi ang mangyayari dyan, kahit anong sabihin ng ibang tao, wala akong pake. Basta ako sa Diyos. Alam ko. Yun. Okay, and part din ng pagiging sa Diyos is pinakikinggan din natin yung correction and counsel ng kapatiran. Marahil. Kumbaga bigyan mo ng thought. Sabihin natin na marahil sa dami ng taong nagsasabi, marahil tama sila. Yan ang magandang heart. Marahil tama nga sila. Mali ako. Pero kanyari matigas ang puso mo na kahit ano pang sabihin nila, di nila ako naiintindihan. Ako na rin, dami nang kumausap sa'yo tapos hindi ka pa rin nila naiintindihan. Baka ikaw hindi makaintindihan. Kasi actually yun yung pwedeng pwedeng excuse na itong taon to . Kaya nga. Kaya kumbaga, nagmahal lang naman ako. Sa dami nung kumausap sa'yo at hindi ang tinuturo mo pa rin hindi makaintindi is yung lahat ng kumausap sa'yo. Mukhang ikaw ang hindi ata marunong umintindi pag gano'n. Ngayon, isa pa sinasabi dito is tanggalin yung spiritual protection and social comfort. Ano ibig sabihin ng tanggalin yung spiritual protection and social comfort? Ayaw niyang magpasakop, ayaw niya magpakorek, tingin niya tama pa rin siya, alisin niya siya sa fellowship. Ngayon, itong punishment na to na alisin sa fellowship is... May chance pa siyang mabalik? Oo. Tinatanggal mo siya sa spiritual domain ni God and ina-allow mo na siya sa devil's domain. So, dun sa devil's domain, wala na doon yung protection ni God. Yung natural na consequence ng sin is
makukuha mo. Mm-mm. And then pangalawa, yung social comfort na nakukuha mo sa church dahil tinotolerate ka, wala na yun. Mm-mm. Marirealize mo na awkward na yung ibang mga tao sa'yo because ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mo mag-repent. Consequence yun. Wala kang ibang Consequence pwedeng yun. sisihin. Hindi mo pwedeng sisisihin yung church dahil doon. Kung alam na, Malupit sa akin yung church. oo. Doon may mga churches na ganun, pero kung alam mo nagkasala ka, wag mong babalik rin na as if church na Malupit. ang hirap kasi sa atin ngayon, kunwari ganito, may dinidiscipline. Ang gagawin lang nila, lilipat lang sila ng church. Okay. Tapos, ang masakit pa, pag lumipat ng church, ang ikukwento, Sisirain naman. kung paano kayo biniktima nung simbahan na yun. O din na iba na yung kwento kasi kwento nila yun eh. Exactly. Doon nagkakaroon ng kawalang pangil ng disiplina. Kasi madali lang lumipat ng ibang church. Sa kablang kanto lang meron eh. Yes. Kaya napansin mo noong pinag-uusapan natin yung about doon sa issue yung merong pastora ba yun, blah blah blah. Ganyan. Ulitin ko ulit. Mali yung ginawa. The point na babae nagpapastor, hindi tayo approved doon. Unbiblical. Tapos yung way pa ng is hindi tama. Yung nag-viral po yun na yung nag-viral. pastora na Kumbaga, nilipat daw yan. kumbaga, no contest, mali yung way. Okay. Pero mag-reflect pa rin itong mga umalis. Baka nung umalis ka, lalo ka napunta sa mundo, still, your decision is wrong. Tama. Kunwari napunta ka sa mundo tapos parang na-justify at na-empower ka, buti na lang umalis ako sa church. Kita mo, ganyan yung ginawa nila sa akin eh. Pero sa totoo palang kwento, walang bias. Walang bias. Namumuhay ka May mali naman ka naman talaga. pala. Yes, namumuhay ka naman talaga sa kasalanan. Ngayon, ibang issue yun. Masakit kasi talaga ang disiplina. Masakit din ang katotohanan. Masakit din talaga. Di ba? So, ang point ng... Gigisingin ka ng katotohanan sa natutulog mo kamangmangan. So, kumbaga yung punishment na inihahatol dito ni Paul, hindi para itong tao na to is ma-destroy na hindi siya ma-save. Hindi. Ang Para purpose nga ni Paul dito is para mabigyan ng chance yung tao na yun na ma-realize niya na bakit ba parang hindi na kumakain kasama ko tong mga tao na to? Bakit ba parang hindi na... Iniiwasan nila. Iniiwasan nila ako. O bakit parang iba na yung treatment nila sa akin? Obviously... Ang loving ang dating niya. Ang loving ang dating niya. Oo. Pero wag ka magmaang-maangan. Kasi ilang tao ang kumausap sa'yo bago kanila tinrato ng ganun. So, what do you mean by that? Kailangan mong i-accept na nagkamali ka. Kasi nga proud eh. Proud sila, di ba? Ang sabi, at proud pa kayo. Di ba sabi sa verse 2? Yes. Kaya sabi dito, ang reason nito is, sige, magkaroon man ng consequence ng sin sa buhay mo, pero kung yung heart mo mag-repent dahil na-realize mo na, mali pala talaga ako. Maganda. Sabi, masisave pa. Restore. Or sabihin Gaganda pa testimony mo. Or sabihin man natin na konti na lang yung buhay mo because of the consequence of your sin. Okay. At least yung puso mo is manumbalik sa Diyos mag-repent. Ayun. Siguro may image kasing gusto nung i-preserve. Oo. Yun naman talaga yun eh. So sabi dito na excommunication or this fellowshipping a person, yun talaga yung huli. Okay. Na gagawin. Huli ha. Okay, Huli Sir John. gagawin. Actually, walang sa atin, wala tayong written rules and regulation kung sino ang EDDA at kung ano yung mga ka-DDA. Wala, di ba? Oo. Hindi, ang maganda naman kasi sa atin, sila na yung nagkusa na hindi umattend. Okay. Kunwari, nagkasala sila, ganito, ganyan. Kahit ano pa yung sabihin nila, the point is, ba't di ka na uma-attend? Sabihin, ikaw mismo sarili mo, there is something wrong. Either nahihiya ka or galit ka sa isang tao. The point na hindi ka uma-attend, nag-decide ka na. Yun. Paano mo i-DA yung isang tao na hindi uma-attend? Okay. Alang DA doon. Pero kunwari, patuloy ka pa rin uma-attend, pero patuloy ka pa rin hindi nagre-repent, oo. Yun. I-DA ka talaga kapag gano'n. So, ang process niyan, sir, kung merong sin involved talaga, is disciplinary action. Ito yung ginawa nila, di ba? Oo. Actually, yung kakausapin, di ba, yung sinabi natin kanina. And pero saan hahantong doon sa pagiging excommunicated? Kapag ikaw ba excommunicated, hindi ka na maaaring makabalik. Pwede. Pwede. Kaya ka nga ini-excommunicate kasi pinapaunawa sa'yo, ito yung ginagawa mo sa church na napilitan tuloy yung church na i-excommunicate ka because iniingatan ng church yung sarili niya. Okay. Okay. It's
Pwede ka pang ma-restore. Yes, the church is helping you na huwag ka nang Nag-reflect. hindi lang sa mag-reflect, huwag kang magkaroon ng further damage Okay. dun sa church. Hindi dahil hindi ka mahal ng church, mahal ka nga nung simbahan eh. Hindi na kasi sanay ang tao ngayon sa ganyang klaseng pagmamahal. Hindi na talaga. Ang dami na kasing mga ngayon eh. Nawala na ng disiplina sa kahit sa household. Sa ano nga lang eh, sa school eh. Ang labas ko, bad cup eh. Kasi binabali ko yung maling mindset at program ng mga previous, teachers nila na para bang, okay lang yan, tolerate lang, ganyan. Okay naman sa akin yung positive reinforcement, pero hindi laging positive reinforcement ang tinuturo ng Biblia. If there is a method na kailangan talaga madiin, matalim, masakit, yung punishment, part yun. Rod of discipline, di ba? Hindi naman nila ikamamatay. I'm not saying na hampasin mo yung bata. But sometimes, they have to be hurt para ma-realize nila na hurtful yung ginagawa nila. Pain of discipline o pain of regrets? Parehong painful. Doon na lang sa pain of discipline. Kasi sa dulo, ikaw din ang talo eh. Kapag yung madami ka ng pagsisisi. Di ba? Sa dulo ka magsisisi. Yeah. Sana pala nakinig ako kay Surgeon noon na hindi mangopya. Ayun tuloy, wala akong alam sa deliverables. Dahil nagtatrabaho ka. Yung yung diploma mo, yung grades mo, pretentious. Yeah. Kasi hindi ikaw yun. Exactly. Kaya nga test eh. Ang tinetest kung sino ka talaga. Sino ba si John? Sino ba si Ivan? Ito po yung test paper niya. Siya yan. Kaya nga kanina, nag-warning na kasi ko, yung pag sobrang late, hindi ko natatanggapin sa susunod. Okay. Same people na late. Sila pa rin yung late? Oo. Hindi ko na tinanggap kanina. Okay. Nagstay naman sila doon sa may gilid nung room. Okay. At nakikinig kunwari. Okay. Hinayaan ko lang, pero Naghintay hindi ko sila sila. ine-entertain dahil late. Gusto ko ipakita sa kanila, which Late is, ba ng pasok? Ganun ba? more than 20 minutes na. Okay. Hinayaan ko na lang para matuto sila na hindi Next lagi time. na next time, hindi laging next time. Meron talagang time na wala ng next time. Hindi ko na tinanggap. Na-realize sila na, sir, ganito, ganyan. Then nagre-reason out. Sabi ko, pero alam mo na pag dumating uli yung pagkakataon at ikaw na naman yung na late, hindi na kita tatanggapin. Pinauwi ko na nga eh. Ayaw umuwi. Ihatid ko nga sa guard para umuwi. Matulog na lang eh. May pinauwi din ako kahapon. Hindi naka-proper uniform. Parang vice president pa ata ng klase. Sabi ko, I'm sorry. Alam ko matalino ka. Alam ko masipag ka. Alam ko magaling ka. But I have to be fair. Hindi ka rin sumunod. Ilang beses ko na sinasabi. Uwi ka na. Umuwi. So, kumbaga, kung hindi mo yung kasi gagawin, parang walang magbabago eh. At iisipin ng ibang mga tao na, ay, ganyan lang naman si sir, magagalit lang, hindi naman niya tototohanin yung... Okay. Yun, exactly. So, nawawalan ngayon ng confidence yung mga tao dun sa justice. Tama. So, yung church, ganun din. Ganun kapag din. Ganun din. Wala pa lang yung church form of discipline. Walang saltiness. So next time, hindi na mag-a-ask yung church sa'yo ng help or kaya naman na hindi na maglo-look up yung church sa'yo sa pagdidiscipline because hindi mo naman kaya in the first place. Ganun din even sa government. Walang pangil yung yung pagdidiscipline. Kakayang-kayanin lang ng employee yung admin. So din, kunyari sa mga batas trapiko, okay lang yan. Okay lang yan, di ba? Sa police, di ba? Okay lang magnakaw. Kaya nga interview lang naman yan eh. Kaya nga walang disiplina dito halimbawa yung sa pedestrian hindi nagbabagal. Wala nang huli. Para bang nakikipagpatintero na hindi, parang ang may hiya pa yung pedestrian na nagko-cross doon sa pedestrian lane. Sa ibang bansa kung mapapansin mo, may nagko-cross o wala sa pedestrian, automatic sa kanila nag-i-slow down. Ngayon dito nakikipagpatintero pa ako nasa pedestrian na. Mahirap din ngayon. So, yan, parte yan ng pangit na sistema. Exactly. Sa gobyerno. Exactly. Kasi magro-root yan sa bakit ganon yung mga nagda-drive? Yes. Ba't kaya? Kasi ang tagal ng pila sa LTO, kailangan mag-fixer. So, ang makukuha nating mga driver is yung hindi disiplinadong mga driver. Exactly. So, sistema talaga.
Kanya-kanya chain. Yeah. Okay. Okay. Next, verse 6. Binigay kay Satan. So yun pala ibig sabihin. Oo. Ibig sabihin, hayaan mo tanggapin niya yung natural consequence ng sin niya. Oo, kung sabihin natin, kunyari, Christian naman pala siya talaga. Masisave naman siya. Yes. Oo. Pero, not without consequence. Okay. So, magsasuffer ka pa rin. 6. 6. Huwag nga kayong magyabang. Di ba may kasabihang napapaalsa ng konting yeast ang buong masa ng harina? Dapat alisin nyo ang lumang yeast kung kasalanan ay yung kasalanan para maging malinis kayo gaya ng bagong masang harina na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo kasi sinacrifice Sige, hanggang na 8 na. ang Passover lamb natin na si Christ. Sige, hanggang doon na lang sa 8, ano? Kaya mag-celebrate tayo ng Passover. Pero wag nating gamitin yung tinapay na may lumang yeast. Yung yeast ng kasalanan at kasamaan. Gamitin natin yung tinapay na walang yeast, yung tinapay na pure at totoo. Okay. Ang grace ay merong demonstration ng power. Nasabihin, ay napaka-gracious ko kasi hinayaan ko lang. Yung ba yun? Oo. Ganun ba yun? Oo. Ganito. Kapag tinotolerate mo kasi, ay napaka-loving namin kasi tinolerate ko to. Actually, hindi natin na iisip na... Paano yung sinasabi naman na kailangan yung mga ganun magbigay ng allowance sa isa't isa? Tama naman na magbigay ng allowance sa isa't isa, pero kung buong church na nagbibigay ng allowance sa'yo para sa isa, marang mali naman ata yun. Ulitin ko, tama na magbigay ng allowance sa isa't isa. Saka sa hindi sin. Yeah. Yung mga hindi sinful acts. Okay. Pero kung ang magbibigay ng allowance is yung buong church para sa isa, mali naman yun. Okay? Mahiyahiya ka naman. Oo, mahiyahiya ka naman. Ngayon, kaya sinasabi dito na, hindi, loving kami sa ginawa namin eh. Ingat ka, sabi dito, baka yung sinasabi mong pagiging loving mo dahil tolerant ka, yan mismo yung cancer ng simbahan na hindi ina-address, naging culture na hindi ina-address yung sin. Yun din, pag naging kultura din. Yun mismo, yun ang kasulat dito. But, at sabi dito, they thought it showed the whole world how loving they were, but you don't show love to a body by being kind to a cancer. Nice. So, kailangan mag-radical ka rin minsan talaga. Ayun mismo yung sinasabi. Hindi ka dapat kind sa cancer. Cancer ng lipunan. Alagaan natin yan. Mahirap alagaan Huwag mo tanggalin yung cancer. Si Kuya John na nga nagsabi, mahirap mag-alaga ng kambing. Hindi mo madidisciple yung kambing. Ngayon, ang sabi dito, even, kasi pag nagli-live-in sila, ang ginagawa nila, yung lumang lump ng tinapay or ng dough, inihahalo nila doon sa bago para mag-germinate, tapos mag-puff. Umalsa. Ngayon, once a year, kailangan totally magsimula ka uli sa scratch. Yung wala talagang yeast. Magsisimula ka sa scratch. Kasi pag sobrang nagagamit mo na yung yeast na yon, baka ma-food poison ka naman. So, there is a time na kailangan mong Passover. i-cut off. Pinasok dito yung Passover para sa mga hindi nakakaalam. Ito po yung nangyari sa Israel. Sila kasi ay nasa sa ilalim ng Egypt nung panahon na yon. At kailangan nilang umalis. Tandaan natin so, ibig sabihin, yung Israelites, kasama nila sa yung mga Egyptian sa isang lugar. The same way, mga Christian, kasama itong nagsisin na tao sa isang lugar. Yes. Kaya nga sabi dito, ganito, kung paano daw yung mga Israelita is gigil na gigil na alisin yung yeast kasi nung time nila, nung time na tong Passover na to, nung aalis na sila sa Egypt, 'di ba ang bilin din ni Lord is huwag kayong magdala, halugugin niyo buong bahay niyo ng yeast kung baka may madala kayo. Huwag kayong magdadala. Kaya nga, yun nga yung point. Tapos yung kinain din nilang Passover lamb, huwag din nagtitira at magbabaon. So, total mong i-remove. Yun. Ang sabi dito, walang remnant ng sinful past. Ganun. Kung gaano kagigil daw yung mga Israelita na tanggalin yung yeast, dapat ganun din daw ang simbahan na i-purge or alisin yung unrepentant
sinner. Okay. Before dumating sa term na unrepentant sinner, yung sinner na to, dumaan sa maraming pagkausap at pagdidisiplina. Tanong sa ating mga sarili, ilan na ba ang kumausap sa atin patungkol at partikular sa isang kasalanan na until now, hindi mo pa rin inire-repent or hindi mo pa rin inaamin sa sarili mo na mali. Ang worst pa, ang mali is yung ibang taong nagko-correct sa'yo. Kapag gano'n, masyado ka naman ng delusional pag gano'n, na mali na lahat ng tao, maliban sa'yo, there is something wrong with that. No, kunwari, narinig yung ganitong sharing, nasaktan ka, and then, yun ang tanong ko, and then, so nung nasaktan ka, mali na yung nanakit. Hindi ba pwedeng nasaktan tayo, na-lead tayo unto repentance? Yun ang sinasabi ng Biblia, godly sorrow. Godly sorrow. Unless hindi ka godly. Yun lang naman yun. Sorrow lang, worldly sorrow. Worldly sorrow. And it's very important na para maingatan tayo at maprotektahan sa mga bagay na to, meron tayong sincerity at katotohanan. Ang tawag dito, hindi pala right evaluation ng sarili. Di ba pinag-usapan natin nakaraan? Paano mag-reflect or paano i-examine yung sarili? Okay. Kuha ka ng Bible, ano yung sinasabi ng Bible, tignan mo kung yung buhay mo katulad sa Bible. Kung hindi, hindi pala ako ganun. Yun. Hindi yung isipin ko sa sarili ko kung ganun ako. Hindi ako ganun. Sino? Ano basihan mo? Sarili mo. Bias ka nga. Bulag sa sarili. Katotohanan. Parang chineka mo yung sariling papel. Tama ka talaga. Perfect ka. Oo din. Di ba? Perfect mo talaga yun. Exactly. Okay, mamali mo na konti para di halata. Okay. Para may humility ka pa na konti. Ano ba? Hindi humility yun. False humility. Ayun. Okay. Tama. Kasi meron kang image na. Yeah. Huwag ko naman perfectin para naman meron pa ako konting flaws. Exactly. Meron pa naman ang kailangan i-correct sa akin. Mga ganun. Oo. Ay, nako. Tiyariin mo na, 9 to 13. Ay, yari na natin. Last na yan 9 to 13. Sige. Sinabi ko doon sa sulat ko sa inyo na huwag kayong makisama sa mga taong immoral at gumagawa ng kahalayan. Pero hindi ko tinutukoy yung mga immoral sa mundo o yung mga taong sakim, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi para talagang maiwasan nyo sila, dapat umalis kayo sa mundong ito. Ang sinasabi kong taong na huwag niyong pakisamahan ay yung nagsasabing Christian daw siya. Okay. Pero gumagawa naman ng kahalayan, sakim, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nanlalait, lasenggo o magnanakaw. Kahit sa pagkain, huwag kayong makisalo sa mga ganyang tao. Anong pakialam ko sa mga hindi Christian? Di ba dapat yung mga members ng church ang dinajudge nyo? Yung mga di naniniwala kay Jesus, Diyos ang hahatol sa kanila. Pero sinabi sa scripture, palayasin nyo sa grupo nyo yung masamang tao. Ito yung isang halimbawa ng verse na inuutosan tayo na i-judge yung nasa loob ng simbahan na ayaw mag-repent. So siguro dapat, kung umabot kayo sa ganitong part ng mamalakaya, malinaw sa atin na hindi natin pwedeng laging ang gagamitin natin is do not judge. May mga certain verses sa Bible na kinocall tayo, masakit man o mahirap man, that we have to judge yung mga unrepentant at ang na mga kasalanan tao. pa nga is kapag hindi mo ginudge. Ang kasalanan pa nga is if hindi ka nagpataw ng punishment or discipline because tinotolerate mo yung ganong kasalanan. Now, hindi naman sinabi dito na huwag kang makimingle sa mga tao sa mundo entirely. Na huwag kang makikain sa kanila. Oo. Obvious naman na sila makasalanan, makasalanan sila. I-expect mo ba na Christian yung mga yan, na godly gagawin nila? Mahanap ka na ibang planeta daw. Oo, hanap ka na ibang planeta. Ang sinasabi dito na wag mong masyado wag mong i-associate yung sarili mo yung mga tao nagpo-profess na Christian pero hindi naman at obvious yung sin, unrepentant. Parang wag mo silang bigyan ng security na kabilang sila sa fellowship kung meron silang unrepentant sin. Kaya nga may narinig akong preaching minsan dapat yung sinner sa loob ng church hindi comfortable sa sin niya.
Dapat yung sinner sa loob ng church is meron talagang disturbance sa kaluluwa niya hanggang sa ma-realize niya there is Mali sa something akin. wrong. Not to the point na walang hope. Oh, Merong yan. pinakikita mo na may hope eh. Para ma-realize mo lang na hindi tama itong pamumuhay ko. Hindi naman form of condemnation eh. Yung hindi mo lang siya bibigyan ng false sense of security na okay lang ako hindi magbago. May remorse. Yes, merong godly sorrow. Hindi yung isipin niya na, ay, hindi, okay lang ako, wag kong pansinin. Ay, hindi, okay lang ako, wag kong kibuin. Okay lang pala ako na nagsisin. Oo. Ay, okay lang pala na hindi ko hinaharap yung mga particular na tao na to. Ay, nasan yung fruit of repentance pag ganun? So, at the end of the day, ang ayaw dito ni Paul at ang ayaw dito ni God is hypocrisy. Diba? Actually, lang na-address dito. Ito ang maganda dito eh. Ito ang maganda. Alam nyo ba na hindi naman directly ina-address ni Paul yung tao na nagsisin? Ang ina-address niya yung mga elders ng church. Ang ina-address nga dito niya yung church. Oo. Kasi nga, bakit ganyan yung ginagawa ninyo? Merong sin of neglect na tinatawag. Yun. So sana, wag tayong ganun. Siyempre, hindi natin ginagamit tong verse na to para i-judge lang talaga ibang tao without basis. Mamulis. At mamulis. Hindi. Ang sabi nga dito, ang ginagawa natin ay hindi parang isang pulis na naghanap ng kriminal para hulihin eh. Nandito pala yun yung sinasabi ni Kuya Joe. Naghahanap daw tayo na nawawalang kapatid para ibalik. Kaso nga lang, kung itong kapatid na to, ayaw na napapakialaman, ayaw tumalikod, ayaw magpatama, baka mas mainam nga na. Sige, hayaan mo na Prodigal muna. son ka. Hindi, lumayas ka muna. Kada hintayin muna natin na maubos ka sa mundo na to. At sana, ma-realize mo. Sana. Yun. Nawa. Wag nating hintayin yung salitang sana. Kumbaga, wag nating isugal na tayo is darating sa ganung punto na baka kumilos si God. Pag walang-wala na ako. Enjoyin ko muna. Ba't hintayin mo? Ganun no? Enjoyin ko muna. Pagka ganun ang sige. Pagka ganun ang mindset mo, pinakita mo lang talaga na hindi ka Kristiyano. Sige lang. Yun lang sasabihin ng church sa'yo. Sige lang. Kung gusto mo, sige. Pero wala naman pilitan sa simbahan Pero, we have to also protect yung church namin. I have no fellowship with you. Not because we want to, but because we have to. Yun. Hindi naman sa nagdurugo din ang puso namin, syempre. Dahil, pero di ba? Ang isang church na nawalan ng pangil sa disiplina, ganito yung nangyayari. Ganyan nga yung nangyayari. Kaya Naging proud. Kaya comfortable yung sinners sa church. Dahil nga, walang pangil. So, hindi siya unloving. Tama lang. Doon lang tayo sa tama. Doon lang sa tama. Sa yun nga, di ba, sa piling ng saging, di ba? Sa basket ng kamatis, isang bulok. Diba? Mahaway ba? Kasi pwede rin siyang makahawa. Talaga makahawa. Oo, lalo na kapag may yun ang dulo dito, palayasin nyo sa grupo nyo yung masamang tao. And it's a command. Okay. Hindi yan pagiging sa unloving. It is a command. At pag hindi mo nga ito ginawa, yun pa ang unloving. Yun ang totoong unloving. Hindi mo, wala kang pake. Kumbaga, hindi mo talaga mahal yung church. Kasi pinipilit mo mag-remain yung tao na ayaw nga mag-repent. Parang hindi ka active. Isipin ng iba, okay lang pala na ganun yung buhay. So, sumatin ng church. Ayun. Exactly. So, yun. I hope na may natutunan tayo, mag-ponder tayo kung ano man yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. Yes. Tapos, yun nga, hindi ko naman pwedeng sabihin lambutan natin yung puso natin. Pero, sige. Kung ganun man, nawa, naging malambot yung puso natin na tumanggap ng mga ganong klaseng mga correction. Kung tayo man ito. Kung tayo man ito. Ngayon, kung hindi, at meron kang nakikita sa paligid mo na ganon, maybe, pag-iisipan mo na baka naman it is my responsibility as a brethren na i-address din sa kanya ito. Yes. Siguro in a loving manner, ganito. Baka mali mo sa'yo, makinig o diba, ganun. Exactly. Hindi natin alam. And wag natin silang bigyan ng false sense of security. Yun din. Na parang okay lang yan. Nandito lang ako para makinig. Nandito lang ako para
shoulder to cry on, hindi tayo tinawag na ganun lamang. Kasi siguro for a while, pwede. For pero a time. not all the time. Kasi baka kakaganon natin, nagkaroon na sila ng false sense of security na hindi sila mali. Yan. Magkakampi-kampihan na yes, magkaroon ng division. Buti pa kayo nandito. Yung ibang grupo doon, ginajudge ako. Kayo talaga yung mga totoo kong friend eh. Yung mga totoo kong mga brethren eh. Ang totoong kaibigan, yun diretsuhin ka. Oo nga, yun nga. So yun guys, maraming salamat sa pagsama. Okay. At God bless po sa inyo. Nawa, may natutunan tayo. Okay.